Mga ka-Republic, napaka-vocal ni RJ Abarientos na sobra siyang blessed na napunta siya sa Barangay Ginebra. Samantalang ang ibang rookie kahit hindi nagsasalita ay may malinaw na mensahe sa team na nag-drop sa kanila. Hindi sila masaya. Masaya naman ang mga fans ng Talk and Text na last minute ay nagdesisyon ang tropang Giga na pabalikin ang mahusay na import na si Randy Hollis Jefferson. Nagdagdag ng lakas sa TNT ang former NBA player na minsan ang nagbigay sa kanila ng kampyonato. Matindi ang pressure kay Chut Reyes na makapag-deliver ngayong season 49 dahil mula nang bumalik siya bilang coach ng TNT ay laging eliminated ang kanyang team. Huling nag-champion ng TNT nang hawakan ito ni Jojo Lastimosa. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sa mga nagdaang interview ay sinabi ni RJ Abarientos na napakaswerte niya dahil napunta siya sa Barangay Ginebra dahil napakarami raw niyang matututunan pa mula kay L.A. Tenorio. Rookie si RJ sa PBA ngunit kung experience ang pagbabasihan ay hindi na rookie ang 24 years old na pamangkin ni Johnny A. Naglaro na siya sa Japan B-League. Una ay sa Korean Basketball League kung saan ay nahirang siyang Rookie of the Year. Naglaro rin siya sa Strong Group Athletics sa Jones Cup kung saan ay sila ang nag-champion. Masasabing hinug na sa karanasan ng FAU Tamaraw product bago pa man nagpa-drop sa PBA at gumawa ng paraan ng Ginebra para mapita si RJ sa rookie draft, picking him number 3 overall. Kahit naman hindi nagsalita si RJ Abarientos ay kitang-kita na natuwa siyang nagland siya sa Barangay Ginebra. Napalundag pa siya nang marinig na tinawag ang kanyang pangalan bilang pick number 3. Maswerte raw siya na inabutan pa niya sa Ginebra ang 17-year veteran na si L.A. Tenorio. Nakalaro pa raw yata ito ng kanyang tito Johnny. Naging point guard na rin daw siya sa iba't ibang team at liga, ngunit iba raw yung may mag-guide sa kanya mula sa likuran na magsasabi ng mga dapat niyang gawin. Tulad ng ganito dapat, ganun dapat. At sa karanasan daw ni Kuya L.A., may mga pointers daw itong may tuturo sa kanya kung ano ang aasahan sa kanya ng kanilang coach, lalo na sa paggamit nila ng triangle offense. 5 silang bagong player sa roster ng Ginebra at base sa mga posisyon nilang 5 sa loob ng playing court, malinaw na malaki o mataas ang expectation sa kanila ng American mentor. Nabanggit din ng generational point guard ang teammate na niya ngayon na si Scottie Thompson. Kapag healthy at walang injury, isa si Scottie Thompson sa mga impact player ng Ginebra. Malaki rin daw ang maitutulong sa kanya ng former MVP at bilang nakababatang player, nakahanda raw siyang i-absorb ang lahat ng pointers at technique na i-impart ng mga ito sa kanya. Nang dumating si RJ Abarientos sa Ginebra ay hindi naging issue ang salary. Ni walang binanggit kung magkano, basta ang sabi ni Al Francis Chua, team governor ng Ginebra, napakadali raw kausap ni RJ Abarientos. Samantalang yung ibang rookie, problema agad ang dala sa team na nag-drop sa kanila. Uulitin ko na naman ba? Si Kaylan Chongson nagpaduday muna. Obviously, usapang pera ang dahilan. Si Evan Naba, gusto pang tumanggi sa SMB. Bandang huli, pumirma rin ng bigyan ng ultimatum. Si Dave L. Diposo, piling sikat. Akala niya siguro ay siya ang tatay niya. Hindi pa rin daw pumipirma hanggang ngayon sa Northport, although may ongoing negotiation. Isa pa itong si Mark Nonoy. Hindi pa rin daw ito nakakapirma ng kontrata sa Terra Firma. Ang sabi ni Team Governor Bobby Rosales, hindi pa raw kasi ito nire-release ng MPBL team na Iloilo Royals. Pero nakapagtataka, dalawa sa teammate ni Mark Nonoy sa Iloilo Royals ay nirelease na ng team. Sina CJ Cancino na pumirma na sa Meralco at si CJ Katapusan na napik din ng Terra Firma. Ewan natin kung sadyang ayaw lang nitong magpa-release. Anyway, sumalang po sa isang tune-up game ang Barangay Ginebra kontra sa Talk and Text. Medyo nadismaya ang mga Ginebra fans dahil natalo ang Gin Kings 102-90. Pero tune-up game lang naman po ito. Papawis lang, titingnan ng coaching staff kung sino at anong combination ng mga players ang papatok. Hindi muna magkakaharap sa elimination stage ang Ginebra at Talk and Text
sa pagbubukas ng Governor's Cup dahil nasa Group A ang TNT at nasa Group B naman ang Barangay Ginebra. Matindi ang pressure na nakaatang ngayon sa balikat ni TNT coach Chot Reyes. Ipagtatanggol nila ang koronang napagwagian ng tropang Giga ng hawak pa ito ni Jolas Lastimosa. Pinabalik nila ang dating import na si Randy Hollis Jefferson upang mapalakas ang team, at kung mabibigo ang TNT na madepensahan ang corona ay si Chot Reyes na naman ang mapagbubuntunan ng sisi. Lagi na si Chot Reyes ang nasisisi mula pa ng hawakan niya ang Gilas Pilipinas na sumemplang sa FIBA World Cup. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Denver Apolinario. Salamat sa pag-subscribe, idol. Salamat. Sa iyo rin, Joe Nasipol from Riyadh. Shoutout sa iyo, idol. Ingat ka lang dagi dyan. Freddy Dinglasan, shoutout sa iyo, idol. Salamat din sa suporta. At sa iyo rin, Darwin Balbona. Correct ka dyan. Pinoy pa rin tayo. Sa iyo rin, Ana Pedroso. Salamat, idol. Salamat sa tiwala. Sa iyo rin, Ireneo Salangsang. Shoutout sa iyo, idol. Sa iyo rin, Edwin Gardon. Sana nga, kumpleto na sila. Makagaling, gumaling na yung may mga injury. At sa iyo, Matipuno from London. Macho siguro ito. Shoutout sa iyo, kabayan. At sa iyo rin, Merson Kabadi Vlog. Mula dyan sa Oman, ingat ka dyan. At sa iyo, Mercedes Ispeleta. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.